Hey guys, I was a victim of a text hijacking scams, which is ongoing scams na nangyayari ngayon, at gusto ko din maging medium to spread awareness to everyone kung ano nga ba yung meron dito sa ganitong scams at paano nga ba nagkakaroon ng ganito, bakit nga ba may ganitong mga ongoing scams. At by the way, sa mga nagtatanong kung kumusta yung dispute ko kay Maya dahil nga nahack yung Maya account ko, where fraudster took all my Maya savings, used my Maya credits, and also attempted to use my Maya personal loan. So up until now, wala pa rin ako na-receive na updates kay Maya. So still waiting pa rin ako ng updates sa dispute ko. Pero dahil 8 business day na ngayon, which is more than 7 business day na initially na promise nila sa akin. So I will try to follow up later kay Maya kung ano na nga ba yung status ng dispute ko. And honestly, I still feel the pain pa din that it caused to me. Kaya ayokong maranasan din ito ng iba kasi sa napapansin ko, madami pa palang nai-scam after nung incident na nangyari sa akin. Madami mga nagme-message sa akin na sila din daw, na-scam din daw lately after nung incident ko. Kaya parang ongoing talaga itong scam concerns na to. At saka madami pang nabibiktima itong mga fraudster up until now. At alam ko madami pa silang bibiktimahin. Kaya I decided to create this video to spread awareness to everyone. And after that incident mga palangga, nung nakareceive ako ng fraud text message galing dun sa official messaging system ni Maya, and then when I click on the link, log into the account, so nahack lahat yung Maya account ko. After nun, sunod na rin ako nakaka-receive ng mga text message or mga fraud text message. Isa doon is galing kay Smart na sinasabi na madi-deactivate na yung account ko, tapos kailangan ko daw mag-resubmit ng registration. And another one is from SSS pa, sabi daw meron daw akong contribution, ganun. So kailangan ko daw i-claim, para kailangan daw maklaim na employer ko, ganun. So ang dami, hindi lang pala Maya yung target ng mga scams, pati yung iba pa mga brands. Kaya sobrang very alarming talaga siya, kasi hindi lang Maya, hindi lang mga banks, pati yung iba pa mga financial institutions is ginagamit din itong mga fraudster para makapang-scam ng ibang tao. Before kasi, ang dali lang talaga natin malaman kung scam talaga yung text message o hindi. So one of them talaga before is kapag galing siya sa personal number, like nanalo ka ng ganito, nanalo ka ng ganyan, tapos personal number siya. So hindi siya kapanipaniwala, kaya madaling talaga ma-differentiate before kung scam ba talaga yung text o hindi. But now, nabawasan nga yung mga ganong scam text galing sa mga personal number, pero nag-improve naman itong mga scammers na ito. So ginagamit na nila yung mga trusted brands o yung mga kilalang kumpanya para mag-send ng mga fraudulent messages. Kaya naman madami talaga na i-scam ngayon, kasi iniisip natin ay legit siya, galing naman siya sa trusted brands. Kaya naman ayun, madaming nabibiktima. Kaya kakaiba talaga yung mga fraudster ngayon, gumagawa talaga sila ng paraan para makapang-scam ng ibang tao. I also receive a lot of comments dun sa mga previous videos ko nung nahack yung Maya account ko. So ang dami ko na-receive na mga comments, at may mga comments ako dun nabasa na I think very alarming siya kung ano nga ba talaga nangyayari at bakit nga ba may mga ganitong text hijacking scams. One of the comment na nabasa ko, sabi, from what I've read sa FB, merong mga devices na ginagamit ng mga scammers pang SMS blast na nagagaya yung sender details, tapos they go around neighborhoods in nakasasakyan, tapos SMS blast sila. So within that vicinity ang nakaka-receive ng ganyan. So imagine, ibig sabihin meron talaga mga fraudster na paikot-ikot lang sa tabi-tabi natin, kaya pala nakaka-receive tayo ng mga ganitong messages. Another comment na nabasa ko naman, sabi dito, cell network exploitation refers to the abuse of vulnerabilities in mobile telecommunications networks, allowing attackers to intercept, manipulate, or disrupt communications. These attacks typically exploit the underlying protocols or components of networks, including older technologies like SS7, signaling system number 7, and more advanced system like LTE and 5G. This is the common reason why we kept receiving malicious content from a reputable network. Just never trust any URL or link you see. So parang ibig sabihin no, na-breach yung mga telecommunications, diba? Yun sa pagkakaintindi ko kasi sabi, meron ng vulnerability, so merong cell network exploitation, or refers to the abuse of vulnerabilities in mobile telecommunications network. So hindi na pala masyado safe ngayon yung mobile networks natin, so very alarming din ito. And yung last comment naman na nabasa ko, sabi niya, spoofing po yan kasi
may mga devices na tinatawag na SMS spoofer, blaster, na pwedeng ilagay kahit anong number or name na lumalabas doon sa recipient. Kaya po maraming naloloko kasi mukhang legit dahil sa SMS thread nga lumalabas. Ganun ang feature ni SMS apps ng phone natin. Kaya wag po magtiwala sa kahit anong SMS messages, saan po galing kuno, kasi inherently insecure po talaga ang SMS. So, very alarming kasi one of the way na nakaka-receive tayo ng mga messages, lalo na sa mga banks natin, is through SMS din, di ba? Lalo na sa mga OTP or one-time code. So, very important talaga na ginagamit natin yung SMS kasi dun yung ginagamit for verification. But now, ito na-access na to ng mga fraud, nagagamit ng mga fraud yung SMS para makapag-spread ng mga fraudulent links or mga fraud activities. So, very alarming talaga ito nangyayari sa kasalukuyan. Sobrang nalulungkot din ako kasi kahit nabiktima ako, kaya nakakalungkot talaga kasi unfortunately isa ako sa mga victim, pero sobrang nalulungkot ako kasi ang dami pa palang nabibiktima ngayon, hindi lang pala ako, tuloy-tuloy pa rin yung madaming nabibiktima. At may nabasa nga akong article dito kay Inquirer.net, kahapon lang to sabi niya, the report last week that Filipinos lost about 460 billion in the past 12 months due mainly to text messaging scam is very disturbing given the law of mandatory registration of subscriber identity modules, SIM cards, the crackdown on illegal Philippine offshore gaming operators or FOGOs engaged in these activities, and the awareness campaign being done by the government and private financial institutions. Diba? Parang nagawa na lahat. Para saan pa yung SIM registration, na ano na yung POGO, tapos 'di ba gumagawa na ng mga action itong government, pati yung mga private financial institutions. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin itong text message scams na ito? So I guess may something kulang or may something na kailangan talagang actionan itong nangyayari sa ngayon. May nabasa din akong news from ManilaStandard.net or article, sabi niya, text hijacking, also known as spoofing, involves scammers using fake cell sites to collect mobile numbers within a targeted area. They push messages directly to subscribers' devices, bypassing legitimate service providers like Smart. Scammers also use illegal software to manipulate the sender's name, making the messages appear as though they come from a trusted source. These messages often contain suspicious links, offering fake promotions like vouchers, or prompting users to update their accounts. So, another one na alarming siya is dahil nga dito sa gumagamit itong mga scammers ng fake cell sites para makolek yung mga mobile numbers natin. So that means very high-tech itong mga scammers na ito, mga fraudsters, kasi gumagamit na sila ng mga iba't ibang devices. So kung nagagawa nila itong ganitong scamming activity, how much more pa kaya yung magagawa nila in the future kung na-access nila or nakakapag-send sila ng mga SMS blast sa mga mobile numbers around the area. So kung yung mga customer ay natatarget nila, diba, parang nakakatakot na in the future baka mamaya matarget naman nila yung mga brands, makolek yung mga data o ma-breach yung mga data. So I guess very alarming talaga ito nangyayari na ito, na dapat talaga ma-actionan na ng mga government o di kaya ng mga telecommunications. And I was surprised din mga palanggan na itong issue pala na to is matagal na pala, I mean this year, pero nung May may nakita akong article din from Philstar. So nung May pa to na na-publish, May 28, 2024, sabi niya, ikakat ko na, sabi, this developers wireless leader Smart Communications caution the public against a new form of fraudulent activity wherein fake cellular towers are used to disseminate scam messages. The modus goes as far as copying the operator's name to deceive targets. Smart First Vice President and Group Head of Corporate Communications Scotty Yang said the fake cell towers can lock onto phones within specific radius, allowing criminals to push text scams without having to pass through network checks. So, another one, aside from very alarming na paano nakakapagpatayo itong mga scammers na mga fake cell sites or fake cell towers. So, 'di ba? Paano nangyari 'yun? Paano sila nakapagtayo ng mga fake cell towers kung secure yung ating mga telcos? So, paano na-allow? So, that's the question. And second one is, paano napupush through yung mga, sabi kasi dito na
allowing criminals to push text scams without having to pass through network checks. So paano na-allow itong mga criminals, yung mga text message or fraudulent messages ng mga criminals na hindi nagpapas ng network checks ng mga telecommunications natin. So that's something which is very alarming. At meron pa siyang sa pasabi dito sa last, the illegal cell site simulators can also spoof or mimic mobile numbers to deceive subscribers into thinking that they are receiving legitimate text messages. Yang said, it's very alarming talaga kasi hindi lang pati yung mga banks yung pwede nilang magamit, but pati lahat ng mga trusted brands. So hindi mo na alam kung sino yung pagkakatiwalaan mo ngayon kapag naka-receive ka ng mga text message, especially kapag nag-expect ka talaga ng voucher. Let's say for example, may voucher ka talaga matatanggap, like nag-apply ka sa credit card katulad ko, and then I receive text message na ganito, may voucher ka na, pwede mo na i-claim yung giveaway voucher mo. So parang nakakatakot na siya kung totoo ba talaga tong link na to. So sobrang alarming na itong mga nangyayari sa kasalukuyan, and I hope na magawan talaga ito ng action as soon as possible. Bawa talaga yung mga tao hindi pa aware, kaya gusto ko talagang gamitin itong experience ko to spread awareness to everyone para sa mga hindi pa aware, kasi yun din yung reason kung bakit napunta ako sa ganung situation, kasi hindi ako aware na may mga ganito palang ongoing scams. So nagtatrust na lang ako sa mga brands, bahala na kung ano yung ma-receive ko. So hindi ako aware sa mga nangyayari. Siguro one of fault ko din kasi hindi din ako nagbabasa, hindi ako nagsisearch, ganun. Pero gusto ko din gamitin itong experience ko para matulungan yung ibang tao na hindi lang may experience ng ganitong mga scams. And I hope na wala na talagang mas scams pa. Pero kawawa yung iba, like yung mga matatanda na hindi masyadong alam sa mga technologies, 'di ba? Kasi yung iba mga matatanda, once na naka-receive lang sila ng mga text message, tapos matik pag parang iisipin nila, ay siguro legit to kasi gaya naman sa ganitong bangko, 'di ba? Madami matatarget pa rin tong mga scams na to. Kaya I hope talaga sa telecommunications natin, tsaka sa mga mobile companies natin, Smart Globe, ano man yan. I hope naman na magawa nito ng action as soon as possible, kasi very alarming talaga siya. Imagine billions na yung natatarget or na-scam ng mga scammers, considering na wala na yung iba pang mga like yung mga Pogo, tapos nakapag SIM registration na, pero bakit nangyayari pa yung ganito, 'di ba? And ewan, nakakatakot na talaga yung nangyayari sa ngayon. Anyways, again, muling paalala, kapag nakareceive kayo ng mga suspicious text message na feel nyo naman hindi talaga para sa inyo, doesn't make any sense, so delete nyo na lang agad, or screenshot nyo, wag nyong i-click yung link, and then pwede nyo naman i-report sa mga telcos natin. But anyway, thank you so much guys for watching, and update ko kayo kapag meron na talagang resolution or updates from Maya, pero up until now, wala pa rin ako na-receive na updates sa kanila, and I'm still hoping pa rin for positive result.